Good morning mga kabokals. Ayan. So, nangunguha si Emon ngayon ng ating mga Madre de Agua. Ayan, si Emon ang ating regular na harvester ng Madre de Agua. Ito po siya na natin. Nandito pa siya. Kumukuha pa siya kasi kulang pa to. 10 kilos pa lang. And then, ang goal niya everyday is 2 sako para may 200 siya kasi yung for every 15 kilos nga po na 1 sack na ma-harvest niya na Madre de Agua ay 100 pesos po ang bayad natin sa kanya. Kaya yun, kumukuha pa siya. Puntahan natin doon. Ayan mga kabokals, punta tayo dito. Marami-rami na rin silang napanguhaan, pero ito, muusbong na rin kaagad mga kabokals. Ito yung mga unang nilang hinarvest. Lalaki na kaagad ng mga dahon. Yan po kasi pinupudpud nila ng maliliit. Yung maliliit na sa dulo lang natitira dyan. Pero mabilis lang. Kasi ayan mga makulimlim na naman nga. At may bagyo yata. Ayan. Ano tayo? Ayun, naligaw na ako. Malawak-lawak na yung napapangawaan ni Emon. Ayan. May pugad man. May ibon. Wala. Ito meron pa isang pugad dito. Namumugad kasi yung mga ibon dito mga kabokals kasi pagka malago yung Madre de Agua natin, ayan, may shade sila. Ayan, katulad niya ano pa. Ano tayo? Ayan. Ito yung ating mga heritage chicken, chop suey area. Chop suey area. Halo-halong heritage chicken yung mga kabukal. And then ito pa. Ito, taas na nito. Taas na nito. Ayan. Bali 10 kilos pa lang yung nandun mo. Mon, natatanda mo si Ma'am Vilma? Ino-offer na naman siya kay Renan naman. Kung papayag daw si Renan. Ito sabihin mo lang, i-relay mo lang. Gusto niyang pag-aralin si Renan. Pero caretaker siya dun sa bahay niya. Tapos mag-aalaga siya ng mga pato, manok, pangkain-kain niya. Ano niyo yun? Kasi stepping stone yun kung sakasakaling nga siya, makatapos siya. Sabi mo sa kanya ha. Si Ma'am Vilma yung nagbigay sa inyo ng 1,000. Yung mga tuyo, putulin ko na. Yan mga ganyan. Yung mga patay na, putulin mo na. Nasusunod ba yung ko? Nadali mo to Yan, pagkapasan yan Putol, tapos pinutol ko na sa gabi. Pag Kasi siya napulo pa ganun. Oo. Di sige, basta pilitin mo lang yung Yung mga yung masyadong magugulang na sanga, wag mo na isama yon. Ang kukunin mo lang yung medyo talbos pa, yung malambot ba, green pa. Ayan. Yan Kunti na lang din na itong natitira dito mga kabokals. Wala na sa kalahati yung ating mga pananim dito na pwede pang harvestan. Daming bunga ng malunggay na lang. Teka. Kukuha nga pala ako malunggay. Nagkatay ako ng decal brown kasi mahina na yung isa, yung galing kay Sir Ron. Tinuluyan ko na kasi baka mamatay pa. Mahina Hindi ko makain, saka lagi lang nakalugmok Kukuha tayo Kukuha ako ng malunggay. Ayan. Pinapakuluan na Ihahabol na lang ito mamaya pag uwi ko. Ayan. Yun pa, may kunin natin yun. Ayan Sarap to. Malunggay, tinolang, decal brown ang ulam namin mamaya. Ito masukal na rito mga kabokals. Ayan. Pero hindi pa siya ganun kataba kasi nag-umpisa pa lang yung ulan Pero maganda, malinis na rin yan, makuhaan na rin para yung pasok ng tag-ulan. Ito pa.
Ganda-ganda pa tong ano, yun, kuwaan, no. Kasi ito yung mga pang-cuttings na natin. Yan. So doon sa mga nagme-message po sa akin na gustong bumili ng cuttings, wait lang po ay konti. Kasi pinapagulang pa po natin yan. Kasi ito po mga cuttings na to, yung mga sanga ano na to, ano lang po to kaka-recover pa lang po yan, mga bago po yan. So hindi pa sila talaga ganun magkagulang. Ito mapayat nga, oh. Kasi gusto ko pagka nagbenta ako yung magulang, medyo mataba, para sigurado po mabubuhay. At the same time, hinihintay po talaga natin yung official na tag-ulan. Kasi para pag pumutol man tayo, is mabilis po makaka-recover yung halaman. Kasi ano nasa tag-init pa rin yata tayo. Hindi pa naman dinideclare na officially na tag-ulan na talaga. Although may bagyo tayo ngayon yata, may bagyo. Pero mainit pa rin pagka kahapon mainit tayo. Balikan natin yung malunggay mamaya. Ayan. Natin ating mga pato. Dami na naglilimlim, oh. Ayan, puro mga naglilimlim yan. Ito may itlog pa rito. Ay, wala, stick na yan, oh. Anong ginagawa nyo yung dalawa? Wala, stick kayo talaga, oh. Nakalilipad yan naman na mataas ng mga Muscovy duck natin, mga kabukals, oh. Para mga ibon na naman. Magpuputol na naman ako ng pakpak. Ay! Ang sama nito kasi, baka bumaba, maglanding sila sa labas. Ayun, kasi ito, oh. Lagpas na sa lagpas na sa bakod kasi yung kinahahapunan nila, oh. Ayun, oh. Wala, stick na to. Kompleto pa kaya to? Mamaya may nakalabas na, hindi ko alam, hindi ko na nabibilang to mga to, Parang umuti nga, Hindi, hindi marami naglilimlim. 3 dyan naglilimlim, 4 dito, sakto lang. May mga marami pala naglilimlim. Taka ako para umonte, naglilimlim pala iba. Pero itong dalawa na to, yan. Ay! Walasti kayo. Yan. Problema kasi baka sa iba bumaba. So ito yung view natin from inside. Yun si Emon. Ayan. Ayan si Emon. Dito tayo sa ayun. Bumaba na. Ayun, bumaba na isa. Ang galing nga, nakalilipad kayo. Madilim mga kabukals, makulimlim. Ito, sinama ko na rito yung ito yung decal brown na ipaswap natin doon sa ibang kabir natin na hen. Sinama ko na kasi nga yung isa kinatay na lang natin kasi nakalugmok na baka mamatay pa. Hindi na kumakain, bigla nang hina Wala namang sipon, wala namang halak. Basta bigla lang siya lumugmok. And yun, kinatay ko na lang para mapakinabangan pa. Ayun yung iba, Bali 5 na lang yan, natira na yan na pinang-swap natin sa kabir natin. And then yung mga mga kabir natin na hens, mga okay na yan. Then yung mga Rhode Islands natin. So labo-labo na yan, kaya ito nga po tinatawag ko na ngayon na chop suey area. Pero hindi po breeding area yan, hindi po tayo dyan magbibreed. Kasi labo-labo rin yan pagka dyan tayo nagbreed. Pagka magbibreed tayo, magpo-pull out tayo ng mga, kunyari kabir. Pull out natin yung kabir ng mga hens, pull out natin yung kabir rooster. Ilalagay natin doon sa breeding area natin doon. Yung breeding area natin nasa unahan. Doon yun pa rin ang breeding area. Yan po ay parang holding area lang natin yan. Holding area ng lahat. Kasi wala naman tayo malaking space. So lahat ng hindi magbi-breed or yung, let's say mga gino-grow out natin na pangkatay, pambenta, na pangkatay, diyan natin ilalagay. Yan po ay holding area. Holding area. Nanghihingi na pagkain at papakain na ako
Ayan. So yun. Ito lang. Yung isa andun pa. Titingin-tingin ka pa. Bumaba ka dyan. Lastik ng mga pato. Ito katataas lumipad eh. Ayan mga kabokals. Ito nga. Balik Madre de Agua feeding na po ating mga decal brown. Ayan o. Ito po ay 2 kilong layer feeds at 1 kilong Madre de Agua na chop. Ayan. Napaka-importante rin po kasi talaga na meron tayong nailalagay na Madre de Agua. Greens ba? Pampadagdag din po sa kanilang nutrisyon. Una-una, nakakatulong po itong Madre de Agua para mapatigas yung shell ng itlog. Yan. Kasi calcium po ito. Yung Madre de Agua, mataas din po ang calcium content niya. Yan, makakatulong po yan sa pagpapatigas ng itlog. ng shell. Hindi yung itlog, ng shell ng itlog ng ating mga decal brown. Ayan. Napansin ko nga po lately, kasi ito mga parang na tayo na going 1 week na po tayo naglalagay ng Madre de Agua ulit. Yung itlog nila mga kabokals ay lumalaki na. Yan, so kumukunti na yung maliliit, dumarami na yung malalaking itlog. Yan po. Ito po yung ating mga thunders. Yung matatanda na natin na decal brown layers. Then mamaya papakainin natin yung mga bata. Yung sa mga bata mga kabokals, nag-introduce na ako ng layer feeds. Nag-add na tayo ng ang ratio natin sa kanila ngayon ay 1 kilo na layer feeds, 1.5 kilo na grower feeds, and then 1 kilo na Madre de Agua. Doon po sa mga going 6 months old nating decal brown. Yan. Para may handa na rin sila sa pangitlog. Ayan po. So doon naman tayo. Ayan o. Doon naman tayo sa ating mga 6 months, going 6 months old na decal brown. Ayan guys, close up ko lang po muna yung kanilang pagkain, para makita nyo. Madre de Agua, binubuli tong isa. Huwag kayo mag-alala, malapit na kayo maghiwa-hiwalay, 3 kayo. Binubuli nila itong isa. Ayun, yun yata yung duwag. Ito, mabalik tayo mga kabokals. Malaking bagay talaga yung Madre de Agua. Yan. Sagana na naman ang ating mga manok sa Madre de Agua, lalo na ngayon at pumapasok na po ang tag-ulan. Ayan so sagana na naman sa greens ang ating mga manok. Actually kailangan din nila yung greens na yan, panlaban din po sa sakit. Nakakatulong din po yan sa pagpapataas ng kanilang immune system, kasi greens po yan may vitamin C pa yan kasi lahat naman ng green plants ay may taglay pong vitamins yan. So lalo na sa atin, fresh po natin ibinibigay, hindi na natin piniferment, hindi natin niluluto, fresh lang po yan. Pagka harvest, chop, then bigay sa kanila. So yung nutrients po ng halaman is mas intact pa sa ating pinapakain. Wala pa pong halos na babawas sa nutrients sa natural na nutrients na nasa halaman na ito. Ayan malago na naman mga kabokals. Kita nyo ba? Ayan, tara, pakainin naman natin yung mga mas bata. Ayan mga kabokals. Meron na naman tayong 2 itlog dito sa ating mga going 6 months.
Kaya naman nag-aano na tayo mga kabokals, nag-introduce na tayo ng layer feeds na. May isa pa yan mamaya kasi tatlo yan araw-araw tatlo yung nakakuha ko na yan. And then iniisip ko magpagawa na lang ako ng pugaran dito. And then ito na lang din ang area na to para sa kanila. Para ba hindi manibago. Kasi iniisip ko kung pagpapalitin ko pa yung thunders sa kasila, baka manibago. Yun naman iniisip, pinag-aaralan ko pa rin. Kasi ito namang area na to, itong range area nila is halos kasi laki lang din naman sa mga thunders natin. Ito lang coop ang medyo maliit. Itong chicken coop na to medyo maliit para sa kanila. Ayan. Ayan sila mga kabokals, nakita nyo naman. So yan po ay 1 kilo layer feeds, 1.5 kilo grower feeds, at 1 kilo chopped madre de agua. Yan na po ang kanilang ratio sa ngayon. Yan po ay madadagdagan pa. Magta-transition po tayo sa 50-50 na layer feeds, and then completely tatanggalin natin yung grower feeds. Ganun po yun. Unti-unti po kasi hindi natin po pwedeng biglain na ilipat kagad sa layer feeds. Unti-unti pong transition natin hanggang sa mapalitan na natin ng layer feeds yung grower feeds. Sila. Pero yung madre de agua po ay permis na nandyan. Yan na po ang ating main ingredients Ever since naman, natigil naman po tayo nung nagtag-init. Kasi nga naubusan po tayo ng pananim. Brown na brown, ganda ng pagkaka-brown nyo. Yan sila. Kaya meron tayong dalawang nasa clinic, may sakit. Naka-isolate po. Pero under medication naman yung mga dalawa na yan. Ayan. Sila. Nagkakasa rin kumain ng mga madre de agua, mga kabukas. Kita nyo. Yun kasi basta nakasama po sa layer feeds yung nakasanayan nila kinakain, katulad nito wet feeding po tayo ng grower feeds dati, basta't nakasama po dyan kahit ano pong isama nyo dyan, chopped na gulay, kangkong, asola, basta nakahalo po sa commercial feeds na dati na nila kinakain na wet feeding, madali lang po nyo may introduce yung greens. Yan, kahit katulad nga nito, pinahalo lang natin sa ating usual na pakain na grower feeds at layer feeds yung madre de agua, and hindi na kasi namamalayan na nakakain na rin nila yung dahon kasi nga chop. Yan, hahasain ko pa yung ating chopper, medyo mapurol na kasi bungi-bungi na bungi-bungi na mga kabokals, kaya pagka nahasa ko yon, napahasa ako, ay mas pipino po yan. Mas pipino po yung pagkakachop ng ating mga daon na yan. Kasi may mga kasamang sanga po yan yung mga sanga na mura na talbos. Kasama po kasi yun Ang itinitira lang natin is yung main stem hanggang sa tuktok. Yung po ang instruction ko kay Eman. Yun naman po kasi ginagawa ko dati-rati pa. Main stem lang talagang tinitira ko. Lahat po ng mga nasa gilid, mga sangang maliliit, ay sinasama po natin yun sa ating sinachop. Ayan so hindi nila namalayan na nakain na rin nila yung dahon. So ganyan po yan. And then eventually masasanay na sila. So pwede na natin ibaba yung commercial feeds. Pwede na tayo mag 50-50 ratio. Ayan. Yung ating mga heritage chicken nga, kung napanood nyo po yung previous vlog ko, ay sanay na pong kumain ng mga madre de agua. Yun po ay below 50-50 yun, kasi 3/4 lang po yung darak sa mais doon and 1 kilo yung madre de agua. So mas marami po yung madre de agua kesa sa darak sa mais, pero
gustong gusto pa rin nila kasi sanay na sila. Kaya lang dito po sa mga ating paitlogin, hindi po tayo pwedeng bumaba sa 50% ng layer feeds kasi mga paitlogin po ito. Yung 50% nga po is medyo mababa na yon. Kaya lang susubukan ko pong ibaba sa ganong level. Titignan natin yung kanilang production. Pero below 50% ay hindi ko na po may re-recommenda. Masyado na pong mababa. Kailangan po kasi nila yung layer feeds para sila ay umitlog. Yan o. Ubus na. So ito po ang good news. We're back in business. Ito nakita nyo ba? Kaya lang ito delikado to. Aabutin nila yan pagka lalo na nasasanay na sila kumakain ngayon ng Madre de Agua. Na yan, tutuka-tukain nila yung mga gilid-gilid na yan. Bali, harvestin na rin naman ni Emo yan. Pagka natapos na siya doon sa loob, naubos niya na sa loob, ayun ayan guys. Ayan yung loob na yan ayan. Diyan si Emo nag-harvest. So pag naubos niya na yung loob niyan, dito na siya sa labas. Ito naman ang pupudpurin niya. Marami-rami pa yan paikot yan. Yan. Ngayon naman mga kabokals ay hapon na. Mag-harvest na tayo ng itlog. At itong mga 6 months old natin ay nag-aabang na naman ng pagkain. Mamaya, wait lang, mag-harvest muna tayo ng itlog ng mga thunders. May itlog ba kayo? Ipin nga natin mga kabokals kung may itlog. Yun sabi ko na meron 3 kasi yan mga kabokals, araw-araw. Tago baon. 3 yan sila. Meron pa na itago. Yan, 3 lang talaga. Pero yan, dadami, mag-umpisa na pong dumami yan kasi nag-introduce na tayo ng layer feeds umpisa na yan. Sakto lang yan, makagulang-gulang pa sila ng konti. Yan. So punta tayo dun sa mga thunders. Meron na naman sa taas. Ito kailangan ko talagang madagdagan ito. Baba dyan. Baba. Yung mga bata yan, matataas lumipad yung mga bata Marami ba kayo itlog? Tabi dyan, sara natin. Maghahalo-halo na naman kayo. Wait lang. Na-harvest mo na ako itlog nyo bago kayo kakain. Yan. Hello goats. At mga kambing Masamang panahon mga kabokals. Ayan ambon. Signal number 1 yata sa Metro Manila. Bulacan tayo. Minsan kasi may mga rito mga kabokals, kaya titignan ko sa baba. Minsan dito sila nangitlog sa baba, yung iba. Yan. may sipon ubo pa rin tayo mga kabokals. Ayan. Ito yung mga initlog nila for today. Ayan. Yung nga, bumagsak nga tayo bumagsak po yung number of eggs na ibinibigay nila. Pero at least ay nakakaisang tray pa rin naman. Meron na dyan na meron po dyan mga tumigil na Hindi ko pa naasikaso yung pagmamarking na gusto kong gawin, yung para makuha ko yung sino pa yung mga nangingitlog. Si Dagol talaga sinusubag pa rin yung bubong niya. Meron din yung nakaya mga kabokals. Ayan hindi nakaya.
Hanggang dyan na lang siya. Hindi niya na natutuklan. Kasi nga pinalagyan natin ng alambre. Dati kasi pagkapako lang, nabubunot yung pako. Na ano, natutuklap niya yung bubong. Ayan. Ano naman, oh. Nag-umpisa na naman umulan, mga kabokals. In fairness, gumaganda yung itlog nila na. Gumaganda na. Hindi katulad dati, nakakuha ako ng parang itlog ng pugo. Liliit. Ito medyo maliit pa pero okay naman. Ayan. Yung talaga hindi mo maibebenta eh. Parang itlog ng pugo eh. Ayun. So nakakuha tayo isang tray doon kanina. So sakto 1 tray tayo dito sa mga thunders, mga kabokals. 1 tray pong naibigay nila ngayon. Ayan. Ay hindi, meron pala dito. Ito pa pala. Bali 1 tray and 1 egg. 1 tray and 1 egg. Maambo na naman. Tara, punta tayo sa kubo. Ito ano ko pa segregate ko. Kasi may order yung mga kaibigan natin dyan sa harap. Yung gumagawa ng bahay. May order sila 1 tray. Pang ulam-ulam nila kukulit talaga nito mga to. Kailangan talaga ma-reinforce na ano. Mapatungan pa ng isang net pa. Lalakas lumipad eh. Wait lang. Makain na kayo. Balik. Ano naman nahalata ko naman yung bata sa matanda pagka kahit humalo sila dyan. Kaya lang naghuhulihan kami. Balik. Ikaw, balik. Balik, dali. Saan ka? Dito ka. Balik. Balas ka. Bawasan mo pa Pakarampot ng alam. Isang tray order ko Ayan mga kabokals. Lumalakas ang ulan. Punta tayo sa kubo. Doon tayo sa sizing. Ayan. May natira tayo. Sara ko muna to. Alabas Doon, dali. Mamaya kakain, mamaya. Ayan. So ito yung na-harvest natin ngayon. Ito yung tira kahapon. Ito yung na-harvest ko kanina doon sa mga batang hens natin. So ito isa-sizing natin kasi 200 lang bigay ko sa kanila. Meron ako sinusuplayan permis ng ang kailangan niya is yung large talaga na yung malalaki ganito. Yung large talaga. So medium, yung dito sa mga kaibigan natin dito, medium yung naibibigay ko. 200 per tray lang. And then yung mga malalaking large katulad nito large, tinatabi ko to para doon sa suki kung nagtitinda ng almusal sa subdivision namin. Yan ang sistema ko. So ito, sa sizing na natin mga kabokals. Nasa bahay kasi yung timbangan pero na ko naman sa nakukuha ko naman yan sa mata. Kasi ito biglaan hindi ko inaasahan na o-order sila ngayon. Ngayon ako nasabihan. Kaya piliin natin ito yung tag 200 lang ba. Yan.
Mas gusto daw nila yung lasa ng ganito kaysa sa puti. Mas malinamnam nga daw. Ito malaki to. Ayan na mga kabukal. So na-sizing na natin. So ito yung large. Yan yung large. Yung large kasi 230 po ang benta natin yan. Yan sa mga bago sa channel ko. So ito ay naka-allocate na to sa suki kung nagtitinda ng almusal kasi kailangan niya yung malalaking itlog. Gawa nung binibenta nga niya. And then ito yung ditong ibigay natin. 200 per tray naman po ito, yung mas maliliit. Or siguro nasa medium size. Ayan. 50 grams po yung ganito. 50 grams ito. Nasa 65 to 75 grams po. Pagka gagamit tayo ng timbangan. So ito po yung mga tag 50 grams. So 200 po ang benta natin yan. Ni-check ko minsan kasi may tuka. May hindi ko napapansin minsan may butas pala. May tuka ba or may basag. Kaya dino-double check ko na kaya kasi baka sabihin nila nagbibigay tayo ng damage ba. Kaya importante po na check yan bago nyo ibigay. So ayan. Ito ibibigay na natin. Yan mga kabokals, deliver na tayo. Ito lang yan yung mga gumagawa dyan sa pinapagawang bahay ng may-ari ng lupa, yung mga tao niya. Pre, na. Oh, sige. Oh, wala problema. Oh, okay na. Sige. Ayan. So, ano yan, bukas pa. Sabado kasi ngayon eh. Bukas pa sweldo nila. So, yun. Sa sweldo, bayad. Kaya, minsan naiipon. Pero, kaya nagbabayad naman sila. Maayos na makausap sila. Ayan. So, yun. Yun po. From Harvest. So, yun, nakita nyo yung ano tawag dito? Yung sequence ng ating pag-aalaga from harvest diretso kagad sa consumer. Meron nga po palang nag-aalala baka masira po kagad kasi may kasama po silang rooster. Yes, ang shelf life po ng tawag dito ng fertile eggs ay 6 to 8 days po. Yan po pinaka-safe po yan, 6 to 8 days po na nasa labas lang wala sa frigidaire. Wala sa frigidaire, 6 to 8 days goods pa yan. Fertile eggs Pero pagka nasa frigidaire po yung kahit fertile eggs po, hanggang 3 weeks po yan, nasubukan ko po. Hanggang 3 weeks po, basta nasa frigidaire, kahit fertile egg po yan, ay hindi po masisira. So, kaya naman po tayo ay direkta po tayo sa consumer. Nagtatagalan po yung itlog sa atin ng 1-2 araw and then dispose na kagad. And then pagdating naman kay consumer, either nagagamit na kagad nila or sinasabihan natin na ilagay nila sa frigidaire. Ito naman mga kaibigan natin, mga workers dito sa ginagawang bahay, 1-2 araw lang sa kanila. Ang dami nila eh. Pinaka-almusal nila, pinang-uulam nila. So 1-2 araw lang sa kanila. Kaya hindi rin nagtatagal na kukonsume din kagad nila. Ayan. So yan, maraming salamat po sa inyong muling pagsama, mga solid kabokals, silent viewers ko po. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Yan, and syempre shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Boyet. May shoutout pala ako, wait lang. Shoutout din po kay Von Saint Mix. Ayan, shoutout. Ayan, so maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Muli, ito yung kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!